Labis ang gulat ni Rain matapos makita ang liham na tungkol sa pamilyar na incident sa Forest of Beasts. Gayong malapit na sa city ang mga nilalang, agad niya ring pinag-utos sa mga tauhan na suriin ng mabuti ang paligid, at pinatawag ang 6 na sovereigns upang ito'y ipag-alam. Hindi niya rin malaman kung ano ang plano ng Magical Empire sa ganitong kalokohan at tila masyado namang mababaw kung ang yaman ng dungeon ang kailangan nito kapalit ang maraming buhay na madadamay. Kasalukuyan namang kumakain si Nor at Lin matapos ang nakakapagod na pag-hunt. At bilang pabuya sa unang matagumpay na pag-hunt ni Nor, binigyan ito ng kaunting pabuya na kanyang ikinatuwa. Habang kumakain si Lin, napaisip naman si Nor kung hanggang kailan mananatili sa kanyang tabi ang prinsesa. At natuwa naman si Nor matapos magpaalam ni Lin upang makauwi na sa palasyo. Subalit naagaw ang atensyon ng dalawa nang dumating si Rain, bungad nito na nais niyang tumungo ang kapatid na si Lin sa Mountain District kasama si Nor at isang escort na kanyang aatasan na sumama sa dalawa. Upang hindi magduda ang kapatid, hindi nito sinabi ang totoong nangyayari at wala namang naging problema kay Nor na sundin ang utos nito. At pangako pa ni Rain na handa niyang bigyan ng bayad si Nor bilang pasasalamat sa pagsunod sa nais niyang ipagawa. Kinabukasan, labis ang tuwang naramdaman ni Nor gayong ito ang kauna-unahan na makasakay siya sa karwahe. Ramdam na rin ni Nor ang pagiging isang normal na adventurer habang nakasilip sa bintana. Subalit hindi mapakali si Lin matapos marinig ang ibinahagi ng kapatid. Ayon kay Rain, nais niyang tumungo ang dalawa sa hilagang kanluran ng kapital gamit ang karwahe hanggang sa bundok distrito ng Turos at pansamantalang magpahinga dito. At pagkatapos kung walang kakaibang bagay ang mangyari, maaari na umano itong tumuloy patungo sa kalapit na lupain na tinatawag na the Holy Theocracy of Mithra. Dahil dito kung kaya hindi mawala sa isipan ni Lin ang hindi mag-alala. Ngunit tugon ni Ines, na walang dapat ipag-alala gayong naroon siya upang bigyan ng proteksyon si Lin. Subalit hindi naman maalis sa isipan ni Ines ang kautusan ni Rain na huwag pabayaan ang kapatid. Gayong may malaking krisis na paparating sa kaharian. At kung sakali man na ito'y mangyari, mas minabuti na nitong ipadala sa Holy Theocracy of Mithra si Lin upang ilayo sa nagbabantang panganib. Mas minabuti ring hindi nito ipaalam sa kapatid ang totoong nangyayari gayong magmamatigas ito at hindi umalis sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang oras, mas minabuti ng tatlo ang magpahinga saglit at painumin ang kabayo na kanilang sinasakyan. Nagawa ring mag-usap ni Nor at Ines, pansin ng bida na tila balisa ang babaeng mandirigma magmula na sila ay umalis sa palasyo. Subalit sagot ni Ines na siya ay nababagabag dahil dagdag pa sa kanyang obligasyon na panatilihing ligtas si Nor. Ngunit tugon ni Nor na kaya niya umanong protektahan ang sarili at handa naman siyang tumakbo kung kinakailangan. Subalit wika ni Ines, hindi na nito kailangan pang gawin ang mga ganoong bagay dahil gamit ang kanyang panangga, handa niyang protektahan ang kanyang mga kasama. Napaisip naman si Nor gayong hindi nito nakikita ang kalasag na sinasabi ng mandirigma, at upang maging madali ang usapan, ipinakita nito kung ano ba ang panangga na kanyang tinutukoy. Labis naman ang paghanga ni Nor matapos makita ang kakayahan ni Ines. Ayon sa naaalala, bata pa lamang siya noong napansin sa sarili ang kakaibang kapangyarihan. Magmula nang pumasok sa orphanage kaakibat nito ang makapinsala sa iba. Ipinakita ni Ines ang kapangyarihan sa iilang sovereigns hanggang sa nagwika si Oaken na isa umano itong regalo mula sa langit. Dahil ayon sa kasaysayan, ang ganitong regalo ay maaaring gawing sandata na nakakasugat o di kaya ay isang panangga laban sa kahit anong sandata. Matapos ang talakayan, si Sovereign Shiel Dandog ang kanyang naging guro upang mas mapatibay at masanay ang sarili sa espesyal na regalo na meron siya. Subalit matapos masugatan ng kapwa, iniwasan na ito ng mga taong nakapalibot sa kanya hanggang sa siya ay lumaki. Ngunit ang nagpukaw ng atensyon ni Ines ay ang pangalan ni Nor noong unang beses nilang magkita. Ayon sa naaalala, palagi ito ang bukang bibig ng nagtayong kapatid at ama na si Dandog noong mga panahong hindi tumitigil sa pag-atake ang mga swarm monster, kaya labis na ang naramdamang pagod ng mga sundalong nakikipaglaban. Hanggang sa narinig ni Ines ang pangalan ni Nor ng pag-ulong na hinilig ni Dandog na kung sana ay naroon lang si Nor upang tumulong. Ilang beses niya na itong naririnig sa bibig ng taong nagtayong ama sa kanya kung kaya pinukaw nito ang atensyon ni Ines magmula noon. Nagawa niya magselos gayong hinahanap pa rin ito ni Dandog kahit siya ang naruroon at hindi si Nor. Inisip ng dalaga na tila walang silbi ang kanyang ginagawa dahil hindi mawala sa ama ang paghanga sa taong may pangalang Nor. At mas lalong nakaramdam ng galit matapos makilala ng personal ang taong kinabibiliban ng amang si Dandog. Habang kasalukuyang nasa daan, muling napasilip sa bintana ng karwahe si Nor nang mapansin nito ang tila kakaibang daan na makikita sa gitna ng palayan.
Dahil tila malalim ang iniisip, kaya napatanong si Ines kung ano ang bumabagabag sa isipan. Kaya tugon nito na tila may napansin siyang kung anong bagay ang gumagalaw sa gitna ng palayan. Dahil dito kaya bahagyang napasilip sa bintana ang prinsesa at pagpatigil nito sa karwahe matapos makita ang namamatay na mga palay. Walang pagdadalawang isip at nagcast ito ng uncover spell na siyang dahilan upang makita ang nakatagong nilalang. Habang papalayo ang tatlo, nagsimula na ring umatake ang iba't ibang uri ng halimaw sa palasyo. Ayon sa report na natanggap ng hari, masyado nang nahihirapan ang kanilang mga tauhan gayong masyadong madami ang mga nilalang na patuloy na lumalapit sa kapital. Nagdesisyon na si Rain na ilikas ang lahat ng mga civilian habang sinusubukan ng kanilang sundalo na pigilan ang mga nilalang na lumapit sa kanilang bayan. Samantalang hindi maalis sa isipan ng hari ang ginawang pagbabanta ng taong may pangalang Deridas. Pinadala rin ni Rain sa magkakaibang lokasyon ng kaharian ang Sixth Sovereign kung saan lumalabas ang malalakas na halimaw. At dahil sa ginawang pagwasak ni Lin sa isang barrier kung kaya nawala sa kontrol ang isang nilalang. Ito rin ang dahilan kung kaya walang pag-aalinlangan na sinugod nito ang kasamang bata. Nanlaki ang mata ni Ines matapos makita ang isang delikadong Black Death Dragon. Sa muling pagbalik ng nilalang sa bata, mabilis namang kumilos si Nor upang bigyan ito ng tulong. Sinubukan pa itong pigilan ni Ines subalit mabilis ang pangangatawan ni Nor at agad na nakarating sa kinaroroonan ng bata. Habang nakikipaglaban sa halimaw napansin rin ni Ines ang batang lalaki na kasama ng nilalang, anya na hindi aksidenteng napadaan lang sa lugar ang bata sapagkat maaaring kasama ito ng halimaw. Kilala ang lahi ng bata bilang kalahating tao at kalahating demon, kawangis man ang tao ang kitauhan nito ngunit may kakayahan nitong makontrol ang lahat ng uri ng halimaw at kayang ipagawa ang kahit anuman ang kanilang nais iutos sa nilalang. Dagdag pa ni Rain na kasuklam-suklam ang mga ito dahil mas malapit ang loob nito sa mga demon kesa sa mga tao. Tulad noong unang panahon na halos masakop nito ang buong Holy Theocracy of Mither dahil sa mga demi-human na kayang magmanipula ng mga halimaw. Kaya matapos maalala ang mga napag-usapan ng kanyang kapatid, hindi mawala kay Lin ang mag-alala sa kanyang instructor. Dahil sa pag-cast ng uncover spell kaya nawala na rin ang kakayahan ng bata na makontrol pa ang halimaw. Kung kaya wika ni Ines sa sarili ay malaking kalokohan ang ginawang hakbang ni Nor na tulungan ang bata. Agad ring pinigilan ni Ines si Lin matapos nitong magdesisyong tulungan ang instructor gayong lubhang mapanganib ang halimaw na ito. Dahil walang ideya sa kakayahan ng nilalang, kaya hindi nagdalawang isip si Nor na harangan ang bawat atake ng nito hanggang sa nalaman na isang lason ang bagay na iniluluwa ng halimaw. At isang kamatayan ang nag-aantay sa lahat ng nabubuhay kapag nagpakawala ng lason ang Black Death Dragon. Sa muling pagdesisyon ng nilalang na umatake, sinubukan pang lumapit ni Lin upang bigyan ng kamay ang instructor ngunit agad itong pinigilan ni Ines gayong mas matindi pa ang lason na pakakawala ng halimaw. Dagdag pa ni Ines na kahit naruroon pa sa lugar ang pinakamagaling na healer ng Sixth Sovereign magiging malaking hamon ang mahil ang isang tao na napuaysan ng halimaw na ito. Matapos magpakawala ng matinding lason sa paligid, dinagdagan naman ni Ines ang pangharang upang hindi makapasok ang lason sa kanilang katawan. Maging ang ibon na nasa himpapawid ay namatay matapos maamoy ang lason ng halimaw. Bulong rin ni Ines sa sarili ang paghingi ng tawad kay Nor gayong hindi niya ito nagawang tulungan. Subalit sa gitna ng pagharang, naagaw ang atensyon ni Ines matapos makita na tumalsik ang isang parte ng halimaw. At hindi ito makapaniwala matapos makita na nagawa pang makipaglaban ni Nor kahit malala na ang sitwasyon nito. Dahil dito kung kaya muling nanambalik ang alala sa tuwing bukang bibig ni Dandald si Nor, nakikita niya na rin ang totoong pagkatao nito na likas mabait at handang isakripisyo ang sarili mailigtas lamang ang kapwa at siyang totoong kahulugan ng salitang kalasag. Ang lahi ng batang lalaki ay may kakaibang sumpa magmula ng isilang sa mundo. Hindi nito pinili ang ganitong kakayahan at abilidad na magagawang makipag-usap at kontrolin ng isang halimaw. Habang sila ay nabubuhay sa mundo tila hayop naman kung ituring ng mga tao lalong-lalo na ang nagpapakain sa kanila. Ang kakayahang ito rin ang dahilan kung bakit sila nagagamit ng ibang mga tao upang pumatay ng kapwa partikular sa gyera, kaya ganun na lamang ang panunuklam ng mga tao sa kanila. Madalas rin itong nakakaranas ng pang-aabuso lalo na kapag tinititigan ang bantay o di kaya ay magsalita ng hindi nagpapaalam. Dahil sa ginawa kung kaya tanging tubig lang ang laman ng tiyan sa loob ng 3 araw. Isa rin sa kakayahan ng binatilyo ang mabasa ang iniisip ng mga tao ngunit nang ito'y malaman ng marami, mas lalong naging bayolente ang mga tao sa kanila. At kahit masaklap ang dinanas sa mga tao, kahit minsan ay hindi niya inisip na gumanti maging anong klaseng pang-aabuso man ang kanyang dinanas sa mga tao. At upang
Upang mas mabilis na sumunod sa utos ng lalaki, minanipulan nito ang batang kaisipan na magagawang makatulong sa nakakarami sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga halimaw. Pangako pa ng lalaki na hindi na umano siya makakaranas ng pang-aabuso sa mga tao at makakakain pa ng masasarap kung susunod lamang siya sa nais nitong ipagawa. Ngunit kung hindi ito susunod, patuloy niyang ipaparana sa binatilyo ang masalimuot na nangyayari sa buhay nito. At dahil sa isang mahiwagang device na meron ang lalaki, kung kaya hindi niya nagagawang basahin ang iniisip nito at mapatunayan kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ngunit ang pinanghawakan niya ang mga katagang binitawan ng lalaki gayong sumusunod umano ito sa kanyang mga pangako. Dahil dito kung kaya agad na pumayag ang binatilyo ngunit sa di inaasahan, biglang nasira ang plano matapos mawasak ang silyo. Inisip na lamang ng bata na marahil ito na ang wakas at sana naman kung siya ay mabubuhay muli hindi na tulad ng nakaraang buhay na puro paghihirap. Ngunit ang hindi nito inaasahan ay may taong handang magbuwis ng buhay para sa katulad niyang kinamumuhian ng marami. Ipinagtanggol ni Nor ang bata sa abot ng kanyang makakaya kung kaya hindi makapaniwala ang binatilyo sa kanyang nakikita. Matapos Mason Goat ang lason, agad namang nag-cast ng low heel si Nor upang mabigyan ng tulong ang binatilyo. Ngunit ito rin ang dahilan upang kumalat sa kanyang katawan ang lason. Ilang beses mang magpakawala ng lason ang nilalang walang pag-aalinlangan itong hinahawi ni Nor gamit lang ang espadang bigay ng hari. Sa paghandusay ni Nor sa lupa, bigla niya namang naalala ang mga panahong siya ay nag-iisa at naghahanap ng makakain sa gitna ng kagubatan. Sa buong araw na paghahanap maraming halaman ang kanyang naiuwi, nagpasya itong patuyuin ang iba upang may makain sa susunod na mga araw at ang iba naman ay kanyang ginawang soup. Naging masarap ang kanyang luto at noong una ay inakala na tanging sakit lang ng tiyan ang magiging epekto ng pagkain sa di alam na halaman ngunit, labis ang pagsuka niya ng dugo dahil isang nakakalaso na halaman ang kinain. Dahil sa kanyang low heel kung kaya nagawa niyang makaligtas sa gabing yon, ginawa niya ring basahin ang lebrong gawa ng ina at nakasaad dito na isang nakakalaso na pagkain ang halaman na kanyang niluto. Ngunit kahit ganun pa man, hindi naging rason ng masamang pakiramdam upang hindi ipagpatuloy ang araw-araw na practice. At sa pagbalik ng kanyang lakas, muling naghanap ng makakain si Nor gayong nakaramdam ito ng gutom. Ngunit sadyang mapagbiro ang kapalaran, bigla siyang kinagat ng isang makamandag na ahas habang pinagmamasdan ang nakakalaso na halaman. At makalipas lamang ang ilang oras agad naman siyang nagising na katabi ang makasala ng ahas. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Nor at ginawa niya itong hapunan na kanyang ikinatuwa. Kinabukasan sa di malamang dahilan, muli itong naghanap ng parehong makamandag na ahas at pinatuklaw ang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito ay naging mabagal ang pagkalat ng kamandag. Magmula noon naging kasanayan na ni Nor ang maghanap ng makakamandag na hayop upang gawing pagkain. Muli niya ring tinikman ang nakakalaso na halaman sa pagbabakasakali na may makukuhang bagong skill sa ganitong paraan. Ngunit tanging pagsusuka lamang ng kaunting dugo ang naramdaman habang nilalasap ang masasarap na pagkaing nakakamatay. Dahil dito kung kaya marahil ito rin ang dahilan kung bakit nakakaya ng katawan ang lasong mula sa halimaw. Matapos makitang nasa maayos na lagay ang binatilyo, muling nakipaglaban sa halimaw si Nor. Labis naman ang paghanga ng bata dahil sa lakas na ipinapamalas ni Nor. Putol na ang mga kuko nito pati na ang mga ngipin subalit, hindi sumuko ang nilalang at muling nag-ipon ng enerhiya para sa pangmalawakang atake. Subalit imbes na matakot buong lakas na ginamit ni Nor ang kanyang parry attack na siyang dahilan upang sumabog ang katawan ng halimaw. Malaking panganib man kung ito'y matagumpay na tumungo sa city subalit mas inisip ni Nor na tila masarap ang lasa nito. Matapos ang mga nangyari, nagawa namang magtanong ni Nor kung ayos lang ang binatilyo, ngunit tugon nito na siya ay naatasan upang madala ang halimaw sa city. Dahil dito kaya napaisip si Nor na marahil tama ang kanyang hinala na ito'y i-deliver ng bata upang gawing pagkain. Kaya humingi ito ng patawad dahil sa kanyang ginawa at handa umano siyang magbayad. Inamin man ng binatilyo na kanyang kasama ang halimaw ngunit iba ang naging reaksyon ni Nor. Imbes na magulat ay namangha pa ito sa abilidad na meron ng bata. Dagdag pa ni Nor na tila regalo ito mula sa langit, subalit pag-amin ng bata na siya ay isang demi-demon kung saan ay nagagawa nilang makakontrol ng mga halimaw. Ngunit sa positibong paraan inisip ni Nor kung sakaling meron siyang abilidad na tulad nito, tulad ng pagtulong nito sa gawain sa bundok o di kaya ay tulad ng ibon na maaaring mag-deliver ng liham na kahit sa gabi ay hindi niya naiisipin pa ang panganib na dala ng stray dogs. Labis rin ang pagtataka ng bata kaya tanong nito kay Nor kung hindi ba ito natatakot sa kanya dahil maging ang dalawang banal na tao ay nagawang matakot matapos malaman ang kakaiba niyang kakayahan.
Ngunit hindi ito pinag-isipan ng masama ni Nor, gayong marami ang paraan upang makatulong ang abilidad na ito sa mabuti. Dahil sa positibong paraan lahat ang meron si Nor, kung kaya hindi lubos sa kalain ng bata na makakatagpo siya ng ganitong klaseng tao. Kaya biglang tumulo ang luha ng bata matapos marinig ang mga sinabi ni Nor. Naagaw naman ang atensyon ng dalawa matapos marinig ang tinig ni Lin. Sa paglapit nito ay ang pagtanong naman ng dalagita kung ayos lang ang kanyang instructor. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil sa tindi ng nakakalaso na atake ng halimaw ay wala man lang bakas na nanghina si Nor. Napaisip rin si Lin na marahil isa itong pambihirang skill na tulad sa ipinakita sa kanya ng isa sa Sovereign of Salvation. Ngunit tila pambihira si Nor gayong masyado pa umano itong bata para makamit ang ganito kataas na kapangyarihan. Agad ring ipinakilala ni Nor ang binatilyo kung saan ay tinanong ito ni Lin na tila mukha itong demon foe. Agad rin namang umamin ang bata kaya tanong ni Lin kung ano ba ang plano ng instructor tungkol dito. Labis naman ang gulat ng prinsesa matapos marinig na nais niyang makisabay ito sa karawahe patungo ng bayan. Hindi naman pumayag si Ines kung kaya iminulat ni Lin ang kanyang nakikita dahil ang mga pagwasak na makikita sa kanilang lugar ay isa sa kagagawa ng batang nais niyang isama. Wika ni Nor na alam niya naman ang panganib na dala ng bata lalo na ang plano nitong dalhin ang halimaw sa bayan. Napatanong rin si Nor kung sino ba ang nag-utos dito upang gawin ang mga bagay na yon. Ngunit lagi mang nakikita ang lalaki, hindi niya naman alam ang totoo nitong pangalan. Pinilit pang sabihin ni Ines na mas makakatulong kung ikakanta ng bata ang pangalan ng lalaki ngunit wala talaga itong alam. Ayon sa nakikita ni Ines, hindi malabong isang alipin ang bata sa kaharian ng Clay's Kingdom at sa mura nitong edad ay ginagawang abusuhin ng kung sino man ang nag-uutos sa bata. Dagdag pa ni Ines kung meron ba itong tahanan na maaaring balikan subalit ayon sa bata, meron harang ang mga mata noong pinaalis ito sa lugar na pinagmulan. Dahil dito kung kaya wika ni Nor na maaari rin namang isama ang binatilyo patungo sa pinakamalapit na bayan. Napatanong rin si Nor kung ano ba ang pangalan ng bata at pagpakilala naman ito bilang si Rollo. Dahil si Lin pwedeng magdesisyon kung maaari ba nilang isama sa bayan si Rollo, ay mas minabuti pa rin itong magsabi kay Ines sa nais niyang gawin. Subalit tugon ng mandirigma hindi pwedeng makaapak sa lupain ng Holy Theocracy of Mithra ang tulad ni Rollo kung saan sila patungo. Naguluhan rin si Lin gayong nais man nilang tulungan si Rollo ay wala silang magagawa gayong maaari silang isipin na kaaway ng taga Mithra kung makikita nitong kasama nila ang bata. Habang nasa gitna ng talakayan tungkol kay Rollo, naagaw naman ang atensyon matapos marinig ang isang tinig ng isang lalaki sa di kalayuan. Nadismaya ang lalaki matapos makita na hindi na-deliver ng maayos ang halimaw sa bayan. Dahil dito kung kaya napatanong si Nor kung kabilang ba ang lalaki sa nag-utos na ihatid ang halimaw ngunit tugon nito ay tanging nautusan lamang din siya. Dahil dito kung kaya napatanong ang lalaki kung si Nor ba ang pumatay sa halimaw at pag-amin naman ito kasabay ang paghingi ng patawad. Hindi naman moari ng lalaki kung bakit humingi ito ng patawad ngunit kahit gayon paman, ang tangi niya umanong dahilan kung bakit siya naruroon sa lugar ay ang bata na kanilang kasama. Anya na ibabalik niya ito pabalik sa kung saan man sila nagmula, kasabay ang pagsugod nito. Sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake habang ipinapaliwanag na isang malaking salapi ang katumbas ng bata. Mabilis man ang lalaki subalit hindi nito kayang makalapit sa bata dahil kay Nor at sa dala-dala nitong sandata. Halos wala ring makita si Lin dahil sa liksi ng dalawa at kahit anong kulit ng lalaki hindi nito kayang malapitan ang bata sa tulong ni Nor. Hanggang sa gumawa ng kakaibang teknik ang lalaki sa lakas nito ay nagawa nitong mapaurong ng bahagya si Nor. Hindi naman makapaniwala ang lalaki gayong ito ang kauna-unahan niyang naranasan na hindi magawang mawasak ang sandatang tumama sa gamit niyang patalim. Agad din itong nasira at muling pagbunot sa bagong patalim, naging mas mabilis ang lalaki kaya bahagyang nahirapan si Nor na makontrol ang kaganapan. Maging si Ines ay nagawang maglabas ng pangharang dahil sa lakas ng hangin na galing sa dalawa. Dahil sa ipinapamalas nitong kakayanan kung kaya bahagi ni Ines kay Lin na tila ito ang kilalang deadman na si Zodo, kung saan ay mayroon itong S-rank na adventurer status. Tandang-tanda pa ni Ines noong siya ay pumasok sa gitna ng pagpupulong at isinaad ang isang hindi pa naaayos na kaso ngunit patay na ang target. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay kung bakit nanatiling ongoing pa ang kaso. Si Zodo ay naging S-rank target sa mura nitong edad, hindi rin nirekomenda na ito'y kalabanin gayong likas itong malakas kahit kanino man at ang lahat na inatas ang arestuhin nito ay binawian lamang ng buhay.
Wala rin umanong magandang benepisyo ang makipaglaban pa sa taong ito. Sa murang edad na gawa na nitong matutunan ang sinaunang art ng Dwarven Alchemy, si Zado ay naging kilala sa bantog na Dragon Slayer sa edad lamang na 13, pagmula noon naging kilala ito dahil sa likas nitong kakayahan. Siya rin umano ang tinitingala ng lahat ng adventurer, ngunit hindi lahat ng talento ay ginamit sa kabutihan tulad ng nakasaad sa librong hawak ni Ines. 36 na member ng pamilya merchant na mula sa Serenza ay natagpuang patay dahil sa kagagawa ni Zado, ngunit kahit ganun pa man malaki ang iniambag nito sa kanilang bayan tulad ng pagpatay nito sa isang disistel level na halimaw kahit ito ay nag-iisa. Dahil sa ganitong sitwasyon kung kaya nahati ang desisyon tungkol sa naging kaso nito kaya ito rin ang dahilan kung bakit on hold pa ang kaso. Dagdag pa na wala itong kinikilala basta makuha nito ang pera na ipinangako kapalit ng kanyang serbisyo. Ngunit hindi ito ang pinakamalalang ginawa ni Zado dahil nakaya nitong ubusin ang mga tao sa isang bansa. Dahil dito kung kaya isa si Zado sa kinakatakutan sa buong bansa at walang pinipili maging masamang tao o maging ang pinakamabait. Wala ring adventurer ang nakaligtas matapos subukan ang kakayanan nito hanggang sa tumaas na lang ang presyo nito sa ulo. Magmula noon upang maiwasan na ang mga namamatay na mga adventurer mas minabuti na ng bansa na itigil ang walang kabuluhang paghunt kay Zado at ipinalabas na matagal ng patay upang itigil na ng mga adventurer na hanapin ito. At dahil sa patuloy na pagsugod, kung kaya naubos rin ang hawak nitong patalim matapos umatake kay Nor. At muling paghingi ng kapatawaran ni Nor dahil sa kanyang nagawa ngunit hindi niya umano ito kasalanan ngayong si Zado ang umaatake sa kanya. Hindi naman moari ni Zado kung bakit ito humingi ng patawad ngunit lubos itong nagtaka gayong hindi akalain na masisira ang hawak niyang patalim gayong gawa ito sa magandang material na orichalcum at pangil ng dragon. Wika ni Zado ang weird umano ni Nor lalo na ang hawak nitong sandata dahil dito kung kaya ginamit na nito ang malaking patalim na dala. Matapos may hagis ang bagay sa itaas kaagad itong nakapaglikha ng daan-daang patalim na tinawag niyang Silver Cross. Wika ni Zado na maaari na umanong sirain ni Nor ang patalim sa abot ng makakaya. Nagawa mang mahawi ni Nor ang patalim na papalapit sa kanya, ngunit tumatama naman ang iilang patalim matapos gawing harang ang sarili wag lang masugatan si Rolo. Kita ni Ines na nagiging delikado ang sitwasyon ng dalawa kung kaya humingi ito ng permiso sa prinsesa upang ito'y tulungan. Napapagod na rin si Nor dahil sa dami ng patalim ngunit nagkaroon ito ng lakas ng loob ng magawang tumulong ni Ines. Gamit ang skill inatake ni Ines si Zado ngunit hindi sapat ang ganitong paraan upang mapatigil ang mga patalim sa pagsugod. Hanggang sa naisipan ni Nor na gamitin ang kapirasong parte ng halimaw at inihagis sa mga papalapit na patalim, dahil sa pagsabog kung kaya nagagawa nitong mawasak ang sandatang gawa ni Zado. Ngunit habang abala ang dalawa hindi nito napansin ang paglapit ni Zado at ang ginawa nitong target ay si Ines. Ngunit hindi naging matagumpay ang lalaki matapos itong lapitan ni Nor. At sa muli hindi makapaniwala si Zado dahil sa bilis at lakas ni Nor kung kaya bahagya itong napaurong. Tulad ng nauna nasira lang ang hawak nitong patalim at muling pagsugod nito kay Nor. Hanggang sa nagsawa ito sa ginagawa at nagwika na ititigil niya na ang kanyang ginagawa gayong wala rin itong kabuluhan. Dagdag pa ni Zado ang narinig na balita tungkol sa isang maliwanag na selebrasyon sa Royal Capital. Napatanong naman si Ines kung ano ang nais nitong sabihin. Hindi naman malawak ang ideya ni Zado kung kaya hindi rin nagtagal at nagpasya itong lisanin ang lugar. Ngunit bahagya na naman itong napahinto matapos magpaalam ni Nor. Wika ni Zado na sa dami ng tao na kanyang nakasalamuha si Nor ang pinakamakulit. Ngunit bago ito umalis, nagawa pa nitong umatake gamit ang kapirasong patalim. At agad itong naglaho matapos lumabas ng isang itim na usok dahil sa ibinahagi ni Zado kung kaya napaisip ang lahat kung ano ba ang nais nitong iparating na isang magaganap na party sa Royal Capital. Kung kaya nagdesisyon ang mga ito na bumalik gayong hindi rin naman maaaring tumungo si Rolo sa Mithra. Subalit nanginig sa takot ang bata matapos marinig ang plano ng tatlo. Bahagi ni Rolo na hindi umano sila maaaring bumalik gayong meron siyang narinig na patungo sa Kapitolyo ang pinakamalaking halimaw na siyang wawasak sa buong city. At mahahalin tulad ito sa isang Black Death Dragon kung titingnan, dahil dito kung kaya naging buo ang loob ni Lin na bumalik sa kanilang kaharian. Tutul man si Ines ngunit wala itong magawa matapos maunawaan ni Lin ang mga nangyari gayong pinadala ito ng kanyang nakakatandang kapatid patungong Mithra upang tumakas sa panganib na papalapit sa kanilang kaharian. Dagdag pa ni Lin wala ring silbi kung sila ay lalayo gayong hindi malabo na magiging katulad ng ni Rolo ang kanilang kapalaran kung sila ay lalayo sa sitwasyong ito. Wala na ring nagawa si Ines gayong may punto naman ang prinsesa, bahagi na lang nito na wag umanong umalis sa kanyang tabi si Lin upang magawa niya itong mailigtas sa kahit anong panganib.
Dahil halata ang takot ni Rollo kung kaya mas minabuti ni Nor na ito'y tanungin kung nais ba nitong sumama pabalik o di kaya ay maghiwalay sila. Ngunit mas minabuti ng bata na manatili. Habang nagdadrama si Lin, iniisip naman ni Nor na naway makatikim man lamang siya ng halimaw pagbalik ng city. Kitang-kita rin ang labis na pinsala ng kaharian dahil sa matinding laban na nangyari at matagumpay nang nailikas ang iilang sibilyan sa tulong ng Six Sovereign. Hindi rin tumitigil sa paghahanap ng maaaring lagusan ng kalaban kahit walang bakas kung saan ito magmumula. Habang nag-iisip si Rain kung walang makitang senyales sa timog o kahit sa kanluran maaaring sa itaas ito magmumula, hanggang sa napansin nito ang isang nakatagong bagay sa kalangitan. At sa pagcast niya ng uncover spell bumungad naman ang isa sa kinatatakutang halimaw ng lahat.